Warren's POV. Ano meron? Bakit naglalasing yan? Nag-angat ako ng tingin at nakita ko si Winston na kadarating lang. Kulot na kulot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Tinaas ko ang bote ng alak na hawak ko para alukin siyang uminom bago ko yon nilaklak. Kanina si Enzo lang nandito pero siguro tinawagan niya si Six at Warren kaya dumating din sila. Nagtungo ko kanina kay Max pero pinagtabuyan niya ako. Buong araw ko na siyang kinukulit at humihingi ako ng sorry pero ayaw talaga niya akong pansinin. Cold na naman siya. Nakakatakot pa naman pag hindi siya nagsasalita. Ang hirap hulaan ang iniisip niya. Nakasuot pa rin ako ng pambabaeng damit na suot ko kanina. Nag-effort ako maging ganto para lang pansinin niya ako pero wala pa rin. Tumawa lang siya sa itsura ko pero ayaw pa rin niya akong patawarin. Naaasar ako sa tuwing maaalala ko kung paano niya akbayan si Suzy at talagang hinalikan pa niya sa mukha ko. Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Kailan ka pa bumigay? Dagdag tanong ni Winston habang nakatingin siya sa itsura ko. Tang inatul, bakla ka rin ba? Natawa pa ito pero sinamaan ko siya ng tingin. Maging si Six at Enzo, tinawanan na nila ako kanina na makita ang itsura ko. Wig pa lang kasi ang inaalis ko. Kanina nga nung sinabihan ko si Amy na bihisan ako, gulat na gulat siya. Wala akong pakialam kahit pagtawanan nila ako ngayon. Kahit nga mga staffs ko nagulat na makita ako pero wala akong pakialam. Yung galit sa mga mata ni Max habang pinagtatabuyan niya ako kanina palabas ng apartment niya ang umuukil-kil sa isip ko. Mukhang mas bumigay na siya sa akin. Kala ko pa naman barako siya pero gosh, nauna pa siyang magladlad kaysa sa akin. Maarteng saan ni Enzo. Tumingin ako sa kanya. Ibang Enzo ang kasama namin ngayon. Yung Enzo na maingay, maarte at higit sa lahat, malambot. Busted? Simpleng sa ni Six. Binasted ni Max? Ulit pa ni Winston. Walang nakakagulat, pero bakit bumigay ka? Mapang-asar ang ngisi sa akin ni Winston. Sabi niya babae ang gusto niya, kaya ginawa ko to, pero ayaw pa rin niya sa akin. Natatawa sila habang di makapaniwala sa sinabi ko. Warren, hindi naman porket nagdamit ka ng pambabae, gusto ka na niya. Baka naman may iba siyang gusto. Ani Enzo at dinampot niya ang isang baso. Maarte ang pagkuha niya pero halata namang pinipilit niya lang lambutan ng kilos. Ibang gusto. Siguro kung hindi lang babae si Suzy, sinapak ko na. Inaagaw niya sa akin si Max. Tsaka dapat, alam mo nang hindi kanya magugustuhan dahil tomboy siya, dagdag pa ni Enzo. Pakiramdam ko minsan hindi na talaga tomboy si Max, lalo na kapag naghahalikan kami. Ramdam ko, malapit na. Konti na lang magugustuhan niya na ako pero bigla na lang siyang nagalit sa akin. She does not want to talk to me. Hindi ko alam kung ano nagawa ko basta kaninang umaga, ayaw na niya akong kausapin. Sagot ko at muling lumagok ng alak. Nandito kami ngayon sa VIP room ng bar ko kung saan madalas kaming tumambay. Di na sila madalas dito ngayon dahil mga kasal na sila. Tanging ako na lang ang walang asawa pero mukhang mahihirapan pa akong makuha ang babaeng gusto ko. Hindi siya magagalit ng walang dahilan. Sigurado akong meron. Wika naman ni Six na kanina'y tahimik lang. Tama. Kasi hindi naman siya magagalit sa'yo ng walang dahilan eh. Di naman mukhang tupakin si Max na magagalit na lang ng basta-basta. Ano bang ginawa mo? Tanong ni Winston. Sigurado, may ginawa ka para magalit siya sa'yo. Sa pananalita niya, parang sinabi niya na may nagawa talaga akong kasalanan. Tumingin ako sa kanila. Kami lang ni Enzo ang umiinom. Si Six at Warren, hindi man lang sila kumukuha sa mga alak na nasa lamesa. Parang may allergy sila bigla sa alkohol. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. Kita ko ang gulat sa mukha niya. Nag-confess ka na? Ulit pa ni Winston. Tumango ako at muling uminom ng alak. Parang tubig na lang ang lasa noon para sa akin. Sanay na ang lalamunan ko sa pait. Kanina pa ako umiinom at ramdam kong may tama na ako pero malinaw pa naman ang pag-iisip ko. Kaya ka pala na-busted? Sa Six. Baka talagang wala ng pag-asa na maging babae ulit siya. Kapag ganon, hindi mo siya mapipilit. Umiling ako. No, okay pa kami after ko magtapat na gusto ko siya. We even kissed. Giit ko at sumandal ako sa kinaupuan ko.
Then, Lauren Amores suddenly came. Kita kong mas nagulat sila sa pangalang binanggit ko. Okay pa rin kami ni Max. I even promised her na babalik ako kinagabihan. Kaso hindi ko natupad dahil nagtungo ako ng Singapore. Pero nung bumalik ako, pinuntahan ko agad siya. I explained to her why I was missing for 2 days. Paliwanag ko sa kanya. Tapos nagalit na siya? Kunot ang noong tanong ni Six. Umalis ulit ako bigla because someone called. Who? Winston asked. Mira. Shit, mura ni Enzo. She's back? Kumunot ang noo ko sa kanya. Malayo talaga siya sa isang Enzo. Yung isa, kasi niyang katauhan, hindi maingay, pero alam lahat ng nangyayari sa paligid niya. Obviously, tinawagan nga siya, hindi ba? Sarcastic na saad naman ni Winston. Sinasabi mo bang iniwan mo si Max dahil lang tumawag sa'yo si Mira? Tanong ni Six habang nakataas ang isang kilay niya. Tumango ako. Napailing naman siya. So mas mahalaga si Mira sa'yo? Tanong naman ni Enzo. Umiling ako. Di naman sa ganun. Alam ko lang kung anong ginagawa ni Mira kapag lasing siya, kaya pinuntahan ko siya. Ayoko nang maulit ang nangyari dati sa kanya. You know what? Tanga ka. Diretsang saan ni Winston. Hindi ka pa natuto nung nangyari yan sa akin. Nakalimutan mo na ba? Inuna ko si Leona dahil minsan, nang kailanganin niya ako, naging mabait ako kasi may nakaraan kami, pero anong naging balik? Nagalit sa akin si George. Hindi ba't pagalitan pa ninyo ako noon? Then, what happened? Bakit inulit mo pa? Disappointed na saan ni Winston sa akin. We can't always be available for other girls unless we want to lose the one we love. Alam mo bang maraming babae na rin tumawag sa akin habang kasama ko si Riri, pero kahit kailan hindi ko siya iniwan? Kasi bakit ko iiwan ang babaeng gusto ko para sa isang taong hindi naman mahalaga sa akin? Unless you still want that woman. Gusto mo ba talaga si Max? O gusto mo lang patunayan na kahit tomboy, kaya mong makuha? Saad naman ni Six habang seryosong nakatingin siya sa akin. Napainom ako dahil sa sinabi nila. Alam ko, gusto ko si Max, pero hindi ko pwedeng baliwalain si Mira. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Sa sinabi ni Six, para bang nagpakawala akong kwenta dahil hindi ko magawang mag-stick sa gusto ko. Ang ibig sabihin nilang dalawa, dapat hindi mo iniwan si Max at pinuntahan si Mira. Pagsa-summarize ni Enzo sa sinasabi ng dalawa. Di naman alam ni Max na kay Mira ako pumunta eh. Katwiran ko sa kanila. Walang alam si Max. Paano mo nasabi? Tanong naman ni Enzo. Tinanong niya ako kung nasan ako kagabi. Sabi ko may emergency lang at hindi ulit ako nakabalik kasi baka tulog na siya. Sagot ko sa kanila. Pero ang totoo, nahihirapan akong iwan si Mira. Umiiyak siya at naiintindihan ko kung bakit siya nagkakaganoon. Sa hotel ko siya dinala dahil ayaw niyang umuwi sa kanila. Mukhang nag-away sila ng ina niya. She was drunk at inaasikaso ko pa siya. Nasukahan din niya ako kaya kailangan ko pang umuwi. Late na masyado kaya hindi ko na nabalikan si Max. You know what? Isa sa natutunan ko kay George ang mga babae kapag nagtatanong sila. Tinatanong kanila hindi dahil hindi nila alam. Tinatanong kanila para hulihin kanila kung nagsisinungaling ka, ani Winston. Tama. Bago pa sila magtanong, alam na nilang sagot. Dagdag naman ni Six. Huwag kang clueless. Gusto mo siya, dapat alam mo kung ano ikagagalit niya at hindi. Pay more attention with their feelings. Yes, hindi tayo manghuhula para malaman agad kung bakit nagagalit sa atin ang mga babaeng mahal natin. Pero dapat aware tayo sa mga maling nagawa natin. Ibig bang sabihin, alam ni Max na kasama ko si Mira? Pero paano niya nalaman? At nagagalit siya dahil sa mga pangako kong hindi ko natupad? Hinintay ba niya ako kapag sinasabi kong babalik ako tuwing gabi? Nagsiselo siya? Tanong ko sa kanila na para bang medyo na-excite ako sa nalaman niya. Kung nagsiselo si Max, ibig sabihin ba nun, ay gusto rin niya ako? Maaaring nagselo siya sa nalaman niya. Umiling si Six. Pwede, pero kung alam niya ng totoo at nagsinungaling ka sa kanya, ibig sabihin galit siya sa'yo, hindi nagsiselos. You disappointed her. Nalaglag ang balikat ko sa sinabi niya. Maaaring tama siya dahil nakikita ko rin yon sa mga mata ni Max. Dapat kasi bago ka manggulo ng buhay ng iba, naka-move on ka na sa una. Wika naman ni Winston. Napayo ko. Inawakan ko ang ulo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko.
Galit sa akin si Max at di ko na alam ang gagawin ko para kausapin siya. Mahal mo pa ba si Mira? Kasi kung oo, layuan mo na si Max. Payo sa akin ni Six. Layuan? Hindi ko kayang gawin yon. Matagal ko nang gusto si Max pero nahihirapan din akong layuan si Mira. Totoo. Kung ayaw mong maguluhan, ako na lang piliin mo. Singit naman ni Enzo at kumindat sa akin. Tayo na lang maglalandian hanggat gusto mo. Nalukot ang mukha ko sa kanya. Bakit kasi ang Enzo kung pa ang kasama namin ngayon? Pwede naman yung isang Enzo na lang para tahimik. Baka matulungan pa ako pero itong isang to nang aasar pa. Huwag mo munang landiin, Enzo. Problemado na. Magbabakla na nga eh. Natatawang saad naman ni Winston. Akala ko malala na ako dati, pero mukhang mas malala ka pa pala. Nagbihis pambabae ka pa talaga para lang magustuhan ka niya? Dati, umiiyak siya kay George, pero itong ginawa ko ngayon, walang pagkakaiba sa kagaguhan niya dati. He is desperate, Six said. Oo, desperado na ako mapansin ni Max, kaya ginawa ko to. Kaso hindi pa rin gumana. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya si Mira. Paano kung hindi niya matanggap ang nagawa ko noon? Nag-aalalang tanong ko. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Mira. Di mo naman ginusto ang nangyari at isa pa, di lang naman si Mirang nawalan, ikaw din. Di naman siguro makitid ang utak ni Max para husgahan ka kaagad. Paliwanag mo na lang ng maayos sa kanya, payo ni Six. Sana nga ganun lang kadali yon, kaso kahit ako, hindi ko pa rin tanggap ang nangyari. May isang buhay nang nawala ng dahil sa akin. Alam mo, kung kapatid ko lang si Max, nilayo ko na siya sa'yo. Ani Winston sa akin. Kaya magpasalamat ka, hindi ko siya kapatid. Salamat, sagot ko naman. Siguro ganyan siya magsalita dahil gusto-gusto niyang maging kuya sa nawawala niyang kapatid. Gago, pero seryoso, hindi siya pwedeng ma-inlove sa'yo hanggat may unresolved issue ka pa sa past. Ayusin mo muna ang tungkol sa iyo ni Mira bago ka muling lumapit sa kanya. Kasi baka mas masaktan siya kapag pinush mo. Tapos hindi mo naman kaya ibigay sa kanya lahat dahil may nakaraan ka na hindi mo maiwan. Payo naman ni Winston. Magkaiba sila ng sinasabi ni Six pero gets ko pareho ang punto nila. Pareho silang ayokong masaktan si Max. Nagpapasalamat na lang ako na hindi siya kapatid ni Warren. Walang kuya si Max kaya wala akong lalaking haharapin sa pamilya niya dahil kahit sariling ama niya wala namang pakialam sa kanya. Muli akong uminom ng alak na hawak ko. Sa dami ng sinabi ng mga kaibigan ko, isa lang ang tumatak sa isip ko. Gusto ko si Max at hindi ako papayag na hindi siya mapunta sa akin. Mauna na ako, dumaan lang talaga ako. Paalam ni Warren. Walang kasama si George sa bahay. Basta next time wag ka na ulit magbibihis ng ganyan ha. Ang sagwa mong tingnan. Hindi bagay sa'yo maging babae. Hindi ako umimik hanggang sa makaalis siya. Hinayaan ko siyang laitin ang itsura ko ngayon. Sumunod namang tumayo ay si Six. Mauna na rin ako. Nag-text na si Riri. Hinahanap na ako ng mga anak namin. Paalam naman ni Six. Be honest, mas mahihirapan kang paamuin siya kung ngayon pa lang nagsisinungaling ka na. Huling bilin pa nito bago ko umalis. Bumaling ako kay Enzo na wala yatang balak umalis pa pero mukha namang wala rin siyang balak na samahan ako. How about you? Hindi ka pa ba uuwi? Wala naman akong asawa. Sagot nito na hindi nakatingin sa akin kundi sa phone na hawak niya. How about Karen? Tanong ko sa kanya. Napaangat ito ng tingin at nagulat. Oo nga pala, kasal nga pala ako. Umiti siya ng alanganin at mabilis na nagpaalam. That's Enzo, but not Enzo. Basta mahirap pa ipaliwanag kung sino siya sa mga taong hindi siya kilala ng lubusan. Naiwan ako mag-isa, napatitig na lang sa mga alak. Sabi nila alam ni Max kung saan ako nagpunta kagabi. Maaaring may nakakita sa akin at sinabi sa kanya. Mabilis na akong umuwi na rin ng bahay at agad na dumiretso sa kwarto ko para linisin ang mukha ko at magpalit ng damit dahil sa suot ko. Mabuti na lang tulog na ang mga tao sa bahay nang dumating ako kaya walang nakakita sa ayos ko. Naligo ko bago nagpalit ng pantulog na damit. Naupo ako sa kama at kinuhang larawan na nakalagay sa picture frame. Si Max yon. Gusto ko siya. Di naman ako maghahabol sa kanya at gagawin ng kahihiyang ginawa ko kung hindi. Pero sa tuwing iiyak sa akin si Mira at ipapaalala niyang nakaraan, kinakain ako ng konsensya ko pero si Max, mahalaga siya sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat, mapansin lang niya ulit ako.
Sa pinakailalim na drawer sa gilid ng kama ko, kinuha ko ang isang lumang ultrasound. Kahit matagal na yon, hindi ko pa rin tinatapon. 5 years ago pa ang nakalagay na petsa doon. Malungkot akong napangiti na makita kong muli iyon. He is an angel now. Max POV. Iniiwasan ko talaga si Warren mula nang mahuli ko siyang nagsisinungaling sa akin. Pinalayas ko siya sa apartment ko ng gabing yon. Nagtataka pa siya sa inasal ko pero wala akong pakialam sa kanya. Sa naging sagot niya, tuluyan nang nasira ang pagkakaibigan naming dalawa. Hindi ko alam kung anong dahilan para magsinungaling siya sa akin. Ibig sabihin lang nun, hindi siya totoo. Kahit sa trabaho, pumunta pa rin siya, pero hindi ko siya pinapansin. Kahit sa apartment ko, nagtutungo siya, pero parang hangin lang siya. Wala akong oras makipag-usap pa sa sinungaling na gaya niya. Nakikiusap siya sa akin na hayaan ko siyang magpaliwanag, pero ayoko nang makinig sa paliwanag niya. Baka mamaya, puro kasinungalingan na naman ang sasabihin niya. Magaling pa naman siyang manguto, kaya mas mabuting iwasan ko na lamang siya. Dapat kasi, hindi na lang niya sinabing gusto niya ako. Kung hindi siya nagtapat sa akin, baka magkaibigan pa rin kami. Hindi ako magiging apektado kahit na hindi siya sumipot o may ibang babae siyang pupuntahan. Kaso nagtapat siya, pero may iba namang tila mas mahalaga sa kanya. Pakiramdam ko, sinabi niyang crush niya ako, pero hindi naman siya seryoso. Hanggang sa dumating ang araw, naaalis na si Bossing papuntang Spain. Maaga ako dahil ihahatid ko pa siya sa airport tapos babalik ako sa bahay nila para ihatid ko naman sa opisina si Miss G. Anong gusto mong pasalubong? Napalingon ako kay Bossing nang tanungin niya ako. Nagmamaneho ako ngayon habang nakaupo naman siya sa shotgun seat. Ako po ba? May kakausapin pa ba akong iba? Tayo lang naman ang nandito. Nagulat lang po ako na papasalubungan ninyo ako. Basta ba, gagawin mo ang sinasabi ko habang wala ako? Suhol pala yun, hindi pa salubong. Utos kasi niya sa akin, huwag kong hahayaan na makalapit si Morris kay Miss G o kung sino mang lalaki. Hicks, Bossing. Madali kong balitang magagandang chicks doon Kapag dinalhan kita, baka pati ako malagot sa asawa ko. Sagot niya kaya ngumisi lang ako. Takot talaga siya kay Miss G. Swerte sa kanyang asawa niya, halatang mahal na mahal siya ni Bossing. Tsaka akala ko kayo na ni Warren kaya ayaw mo na sa chicks. Kaya pala nababaliw ng kaibigan ko hindi mo raw pinapansin. Willing pa nga yata siyang maging chicks para lang magustuhan mo. Bumaba ang uso ko dahil sa sinabi niya. Ayoko sa tropa niyong sinungaling. Sometimes, people lied because they don't want to hurt us. Pero sa akin kasi, mas mabuti pang masaktan ako kaysa lukuhin ako sa isang bagay na hindi naman totoo. Muli akong napalingon kay Bossing nang maramdaman kong nakatingin siya sa akin. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Nagkibit balikat to. Wala lang. Iniisip ko lang kung bakit ikaw nagustuhan ng kaibigan ko. I'm not saying na pangit ka pero mukhang wala talaga siyang pag-asa sa'yo. Kulang na nga lang maging babae siya para magustuhan mo pero wala ba talaga siyang pag-asa? Curious na tanong nito. Talagang wala, boss. Hindi ako pumapatol sa gaya ng best friend ninyo. Matigas sa saan ko. Natawa lang naman ito kahit wala namang nakakatawa sa sinabi ko. Nang makarating sa airport, siya na mismo ang nagbaba ng mga bagahe niya. Pwede kang magstay sa bahay habang wala ako. May extra room doon na pwede mong tulugan para may kasama na rin si George. Basta tandaan mo, ingat lagi sa pagmamaneho. Bawal magasgasan ang rain ako. Bili niya sa akin. Sumaludo ako sa kanya. Huwag kayong mag-alala, bossing. Ako bahala kay Miss G. Tumango ito. Kapag may lumapit, bugawin. God. Nakangising sagot nito bago hinawakan ng maleta niya at tuluyang nagpaalam. Nang makapasok na si Bossing sa loob ay umalis na rin ako. Kailangan ko pang magmadali dahil baka maipit ako sa traffic. Habang nagmamaneho ako may tumawag sa akin pero hindi ko yun sinagot dahil may nilaan na talaga akong ringtone para sa kanya. Para kapag siya ang tumatawag alam ko nang hindi ko sasagutin. Nang bumalik ako sa bahay ni Miss G, ready na siyang umalis. Kaya sumakay na agad siya para magtungo kami sa opisina. Abala si Miss G dahil wala si Bossing. Parang mas madami siyang ginagawa. Muntik na nga niyang makalimutang kumain ng tanghalian kaya pinalala ko sa kanya. Nasa baba kasi ako kanina kaya umakit ako para puntahan siya.
Kabilin-bilinan sa akin ni Bossing. Workaholic si Miss G. Kaya dapat ipapalala ko dito ang pagkain dahil madalas daw nalilipasan to ng gutom gawa ng trabaho. Bala ko sa kantin na lang kumain dahil may card namang bigay sa akin si Bossing pero niyaya ko ni Miss Jing kumain sa labas kasama siya. Naging kasama din namin si Shirley Baby na sumasakit ang puson dahil nireregla. Mabuti na lang talaga at hindi sumasakit ang puson ko kahit meron ako. Kasi ang pangit naman ganito yung forma ko. Tapos namimilipit ako sa sakit ng puson. Inaasar pa nga niya si Shirley pero hindi ko pinahalatang tinatamaan ako sa mga sinasabi niya. Mabait si Miss G at ang best friend niya kaya kahit na driver lang talaga ako at assistant, hindi iba ang pakikitungo nila sa akin. Matapos ang work, hinatid ko si Miss G sa bahay nila. Napapansin kong parang may malalim siyang iniisip. Nalaman ko kasi kanina na may babae raw na nagpunta sa opisina at parang nakasagutan niya ayon sa isang staff na nakakita. Wala kasi ako dahil may pinapakuha siya sa akin sa finance. Hindi ko tuloy alam kung sino yung babae. Nahihiya naman akong magtanong kay Miss G kung sino at anong nangyari. Wala tuloy akong mai-report kay Bossing. Pagdating namin sa bahay niya, inaya ko ni Miss G, pinaalala ko ulit sa kanya na huwag siyang magpapalipas ng gutom. Wala siyang kasama at iniiwasan ko si Warren na baka nag-aabang na naman sa akin sa apartment ko kaya nagpresenta akong ipagluto siya. Malaki ang bahay nila kaya parang napakapanglaw na siya lang mag-isa. Sabi ni Bossing, pwede ako matulog dito pero nahihiya naman ako at saka kaya ko naman umuwi kaya okay lang sa akin mag-uwian. Di ko mapigilang maibulalas na sana balang araw magkaroon din ako ng gantong bahay. Kaya sabi ni Miss G, wala na naman daw imposible basta magsisikap lang ako. Nagsisikap naman ako dati kaso ayaw kong pag-aralin ni tatay. Sabi niya hindi daw niya ako responsibilidad. Pakiramdam ko nga minsan parang ayaw niya ako maging anak kasi ako lang ang ayaw niyang pag-aralin. Malungkot na saad ko. Siguro kung pinag-aaral ako ni tatay o kaya pinag-aral niya ang mga kapatid ko para sarili ko na lang tinutustusan ko baka nakapagtapos ako. Kaso nga, hindi ganun ang nangyari. Kaya nanghihinayang ako sa mga taon na sana ay graduate na ako. Kaya nga nag-iipon ako. Gusto kong bumalik sa college. First year lang kasi ang natapos ko. Gusto mo bang mag-aral? May foundation si Mommy Wella na nagbibigay ng scholarship. Pwede kang mag-apply doon. Nanlaki ang mga mata ko sa tuwa sa tanong niya. Gusto ko yon. Kung talagang pwede ako makapag-aral ulit, hindi ko na palalampasin ang pagkakataon. Talaga po? Pwede kaya po ako mag-apply sa kanya sa susunod na pasukan? Excited na tanong ko. Oo naman, bakit hindi mo subukan? Parang gusto kong maiyak sa tuwa sa naging sagot niya. Ibig sabihin, may chance talaga ako makapag-aral muli. Hindi ko magawang purihin si Miss G. Marami nagsasabi na masungit siya at mas nakakatakot pa kaysa kay Bossing, pero mabait talaga siya. Mukha lang siyang hindi approachable dahil seryoso siyang tingnan. Kabaliktaran ng asawa niyang parang pasaway naman. Magkaiba sila ng ugali pero halatang mahal na mahal nila ang isa't isa. Nakakainggit ang mga gaya nila. Nagluluto ako habang si Miss G naman nagpapalit ng damit. Napatingin ako sa bag ko na nasa isang bangko nang tumunog iyon pero hindi ko pinansin nang marinig ko ang ringtone. Kinuha ko ang cellphone nang di yun tumigil sa katutunog at pinatay ko para hindi niya na ako matawagan. Siguro kailangan ko na talagang isoli sa kanya ang phone na to para tantanan na niya ako. Hanggat nasa akin kasi to may dahilan siya para tawagan ako. Mabilis lang naman akong natapos magluto at sabay na kaming kumain ni Miss G. Miss G, kahit na hindi pa ako nakakapasok, salamat na agad. Kasi gusto ko talagang makapag-aral ulit eh. Pasasalamat ko ulit sa kanya habang kumakain kami. Naku, wag mong isipin yon. Kakausapin ko si Mommy Wella, for sure. Tutulungan ka nila. Or kung gusto mo, kahit si Winston. Pwede kang mag-working student kung gusto mo. Pwede namang ihahatid or susunduin mo lang ako sa opisina, tapos papasok ka sa school. Mabait na sagot niya sa akin. Nakakaya naman po. Kasi uunti ang trabaho ko. Baka tanggalin ako ni Bossing. Ngumiti siya. Alam mo, nakikita ko na gusto mo talagang makapag-aral ulit. Kaya wala naman sigurong masama kung tumulong kami. Sayang kasi Max, alam mo, sa opisina, nakikita ko madali kang matuto. Matalino ka, tapos masipag.
pagpuri niya sa akin. Gusto ko talaga eh, kaya kapag may chance, grab ko na. Salamat po. Kakausapin ko si Mommy Wella ha. Mas maganda kung makakakuha ka ng scholarship mula sa foundation. Tapos may pagpapatuloy mo pa ang trabaho mo para may kita ka pa rin para sa iba mong gastusin. Thank you. Thank you po talaga. Mula ngayon, nasa inyo ng loyalty ko, wala na kay bossing. Natawa naman siya sa sinabi ko. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, kilala ko ang asawa ko. Siguradong pinababantayan niya ako. Kilala ko siyang masyado kaya wala kayong maililihim sa akin. Ngumiti ako ng tagilid dahil sa sinabi niya, dahil totoo yun. Alam pala niya na pinababantayan siya sa akin ni Bossing. Akala ko swerte si Miss G kay Bossing kasi mahal na mahal siya. Pero maswerte pala si Bossing kasi bukod sa maganda, matalino ay napakabait pa ng asawa niya. Nakakatakot nga lang kapag nasa opisina kasi hindi ngumingiti, hindi gaya ngayon. Matapos namin kumain, talagang pinadala pa sa akin ni Miss G ang natirang ulam. Nahihiyaman ako, hindi na ako tumanggi. Para bukas ng umaga, hindi na ako magluluto at iinitin ko na lang. Uuwi na rin sana ako pero ayaw niya akong payagan dahil gabi na raw. May tinawagan siya para magsundo sa akin. Hindi ko alam kung sino dahil wala naman akong ideya. Nanatili lang ako nakaupo habang naghihintay. Pero dapat pala umuwi na lang ako nang dumating ang sundo ko. Nagreklamo pa ako kay Miss G kung bakit si Warren ang tinawagan niya. Iniiwasan ko naman ito, pero nganitian lang niya ako. Ayoko namang awayin sa harap niya si Warren, kaya sumama na lang ako. Nakakahiya kapag nakita niyang uma-attitude ako. Sumakay ako ng kotse ni Warren, pero hindi ako nagsasalita. Are you still mad? Basag nito sa katahimikan. Tumingin ako sa kanya pero hindi ako sumagot. Kung pwede lang na tumulan ako sa sasakyan niya ngayon, ginawa ko na. Sana pala pinilit ko na lang na umuwing mag-isa. Hindi ko naisip na si Warren ang tatawagin ni Miss G para ihatid ako pa uwi. Max, tawag niya sa pangalan ko, pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Bahala siya sa buhay niya. Hindi porket sumama ko ngayon sa kanya, kakausapin ko na siya. Nang makarating sa tapat ng apartment, nagmamadali akong nag-alis ng seatbelt, pero hinawakan niya ako sa braso bago pa man ako makalabas. Tell me, gagawin ko basta mapatawad mo lang ako? Pakiusap nito. Sure ka? Yes. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ayaw na kitang maging kaibigan. Friendship over na tayo? Walang emosyong sagot ko. Max naman, wag naman ganyan. Nahihirapang saan nito. Alam mo naman gusto kita eh. Pakialam ko. Ayoko nga sa pangit na gaya mo. Masungit na sagot ko at hinila ang braso ko. Pangit? Gulat na saan nito. Asar na ngumiti ako sa kanya. Oo, kasi hindi naman nakakagwapo ang pagiging sinungaling. Sagot ko at mabilis na lumabas ng kotse niya. Pangit siya sa paningin ko. Hindi niya ako madadaan sa pagpapakute niya. Hanggat di niya sinasabi sa akin ng totoo, hindi ko siya papansinin.